Ito nga pala ang aking buhay nung ako ay wala pa sa Panginoon. Puro mga makamundong bagay ang ginagawa, walang ibang inaatupag kundi paligayahin ng sarili at puro pang sariling kapakanan lang ang iniisip. Puro sariling kalayawan, puro sariling kaligayahan ang ginagawa. Kung saan-saan napupunta, nagiinom, naglalasing, at tila ba walang direksyon ang aking pamumuhay. Eto ako, nung ako ay naliligaw pang tupa. Pero dahil sa biyaya ng Diyos at ako ay hinanap ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakaranas ako ng kaligtasan. At ito ang nangyari sa akin. Binago ako ng Panginoon. Ngayon ay ang aking kaarawan. Kung bakit ko pinapakita ang mga yan ay dahil ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa ginawa niya sa aking buhay. Dahil hindi ko lubos maisip kung ano ang aking pupuntahan, kung ano ang aking patutunguhan, kung nagtuloy-tuloy ang aking pamumuhay na ganun. Kahit na nagkaroon na ako ng pamilya, para bang walang direksyon ang aking buhay. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binago niya ang aking pagkatao. Nakaranas ako ng kapayapaan at totoong pagmamahal. At doon ko lubusang naunawaan na ako pala ay lubusang makasalanan. Samantalang dati ay hindi ko naiisip yan. At dahil sa kasalanan, ako ay mapapahamak sa kamatayan. Hindi lang sa unang kamatayan, kundi sa ikalawang kamatayan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nung ako ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay pinangakuan niya ako ng kaligtasan. Na pag ako ay dumating sa aking takdang araw, ako ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kilala ko kung sino ang aking tinanggap. Kilala ko kung sino ang aking sinampalatayanan, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Dahil kahit kailan, ang pangako ng Diyos ay hindi kagaya sa mga pangako ng tao. Dahil pag ang Diyos ay ang nangako, sigurado tutuparin yan ng Diyos. Hindi gaya sa ating mga tao na magaling lang tayong mangako pero hindi natin tinutupad. Ako ay lubusang nagpapasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo dahil pinaabot niya pa ako sa ganitong edad at pinaranas ng kaligtasan dahil paano na lang kung nung mga panahon na hindi pa ako sumasampalataya sa Panginoon at inabutan ako ng takdang araw, hindi ko alam, sigurado pala ang punta ko ay ang impyerno. Kaya kaibigan, kapatid, nangyari sa aking buhay na binago ako ng Panginoon. Bakit hindi sa'yo? Sa lahat ng tao, sa lahat ng wala pa sa Panginoon, sa lahat ng naliligaw pang tupa. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. May pagkakataon pa para tayo ay mabago ng ating Panginoon. Kung makikita nyo, maraming tao ang tumitingin sa akin na parabang ang personality ko ay wala ng pag-asa, walang kinabukasang tao, walang mararating. Ganyan ako tinitignan ng mundo dati. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ay nakaranas ako ng ganitong klaseng kaligayahan. At binigyan niya ako ng pag-asa na kailanman ay hindi ko nakita sa sanlibutan. Kung piling mo hopeless ka, wala ka ng pag-asa, huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay ang ating pag-asa. Kahit anumang sitwasyon mo ngayon, kaibigan, kahit ano pa yung kalagayan mo, kaya kang baguhin ng Panginoong Hesukristo. Basta't alalahanin mo na ikaw ay dapat sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Isuko mo ang buo mong sarili sa Kanya at maniwala ka na kaya Kanyang iligtas at kaya Kanyang hanguin kung saang sitwasyon ka man nandyan ngayon. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya at mararanasan mo din yan. Kaibigan, alam kong gusto mo nang mabago ang iyong buhay. Oo, ikaw. Tandaan mo, ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Maniwala ka lang at sumampalataya ka sa Kanya. Ikaw man ay may nagawa na hindi maganda at kanais-nais sa iyong buhay, huwag kang mag-alala, kaibigan. Kahit ano pa yan, ay tatanggapin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi maiksi ang kamay ng ating Diyos para hindi niya tayo abutin. Tayo lang mga tao ang ayaw humawak sa ating Panginoon. Tayo mismo yung umiiksi ang kamay sa Kanya. Lagi lang nandyan ang Diyos. Nag-aantay lang yan, kaibigan, kung kailan ka lalapit sa Kanya. Kaya't ano pang hinaantay mo? Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw sa atin. Kung tayo ba ay aabutan pa ng mga susunod na kaarawan natin. Kailan pa? Kailan pa natin tatanggapin ng Panginoong Hesukristo? Kailan pa natin siya kikilalanin? Pag wala na tayo sa mundong ito, pag hindi na natin may kilos ang ating katawan, huwag mo nang antayin mangyari yan, kaibigan. Dahil hindi mo gugustuhin na mangyayari. Dahil ang pag-asa
ng kaligtasan ay habang tayo ay nabubuhay dito. Dahil pag dumating na ang ating takdang araw at hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay hindi tayo maliligtas. Ngayon ang panahon, ngayon ang oras ng kaligtasan, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay. At siya lamang ang kayang magligtas sa iyo. Hindi ng kayamanan, hindi ng mabubuting gawa, hindi sa kung ano pa mang bagay ang iniisip mo, kundi ang tanging Panginoong Hesukristo lang ang kayang magligtas sa atin. At ito ang mensahe sa akin ng Panginoon sa aking kaarawan. Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Sa Tagalog, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan kung ano. Ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Alam naman natin na hindi natin alam kung kailan tayo aabutan ng ating takdang araw. Hindi natin alam kung kailan ang ating kawakasan. Wala tayong alam dyan. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ito ang tatandaan natin. Habang tayo ay wala sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mananatiling mahina. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Kung tayo ay walay sa ating Panginoong Hesukristo, ay wala tayong magagawa. Yes, literally, ay kaya mo naman talagang kumilos. Pero spiritually, ay tayo ay patay, hiwalay sa ating Panginoon. Kaya anong dapat nating gawin? So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Alam nyo mga kapatid, sa edad kong ito na inabot ko bago ako nakakilala sa ating Panginoon, ang daming nasayang na araw, ang dami kong pinanghihinayangan na taon na sana noon pa ako nakakilala sa Panginoon. Ngayon mo lang siya marirealize. Dati parang ang saya-saya ng lahat. Pero pag ikaw ay nakakilala na sa Panginoon at babalik tanaw ka sa mga nakaraan mo, ay maiisip mo ang dami mong nasayang na panahon. Pero ganun talaga, yun ay nangyari sa aking buhay. Pero biyaya na lang talaga ng Panginoon at ako ay nakasumpong ng kaligtasan sa Kanya. At yung bahagi ng buhay ko na yun nung ako ay wala pa sa Panginoon, ay marami rin ako natutunan ng mga experience. At ngayon ay nagagamit ko siya bilang testimony sa nakararami na hindi patapos at may pag-asa pa ang mga taong naging kagaya ko rin sa pamumuhay dati, na magbibigay pag-asa sa bawat isa na meron pa tayong pag-asa sa ating Diyos. Mahabagin at mapagmahal ang Diyos kung tayo lamang ay magpapakababa sa Kanya at kikilalanin natin siya. Kaya tignan mo maigi ang iyong mga araw, kapatid. Kung totoo bang ikaw ay masaya sa bawat araw na nagdadaan. Lalo pa kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung totoo bang meron kang kaligayahan sa iyong puso o deep inside in your heart, ay hindi ka talaga masaya. Merong kulang, may missing part sa iyong pagkatao. Kaibigan, kung nakakaranas at nakakaramdam ka niyan, isa lang ang kulang sa iyo. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo, siya ang kukumpleto sa pagkatao mo. Yung tingin natin sa sarili natin na tayo ay kumpletong-kumpleto, buong-buo. Pero hindi pala. Ang kulang ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano pang inaantay mo, kaibigan? Huwag ka na magmatigas sa Panginoon. Inaantay ka na ng Panginoon. Lumapit ka na sa Kanya. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.